Mga kapasyon, magandang araw. Huwag galoing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po'y mabibigay ako ng dagdag kaalaman para sa ating, especially sa ating mga backyard racers na gusto matuto, gusto maragdagan yung kaalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. Magandang araw mga kapasyon, isa na naman segment ng ating IFM Pit Senior sa mga taga Cebu. Sinulog na ngayon. Ito, umpisa na ng mga championship tsaka elimination ng CAC para sa Sinulog Derby. At of course, mayroon pa rin tayong mga pa-derbies sa mga karatig towns like Kalahuan sa Minglanilla. Mayroon silang Buenamano. Sa Enero, 3 million, 6 tag CAC combo. At of course, yung ating Sinulog Derby sa Cebu na 7 CAC, 7 million ang umpisa na para sa CAC Derby mga kapasyon. Nung last week, ang labanan ay puro stags. So ngayon, dati, naumpisahan na natin i-discuss yung 2 weeks before the fight, including sa tinatawag nating 1 week before the fight. Ito, napaka-critical, napakalaking tulong to, lalo na sa mga backyard, saka si small time. Kasi pag sabihin natin mga big time, alam na nila yan. Marami silang hard na handlers, hard na mga tao na maghahanda ng mga manok nila. Kompleto yan sila sa mga personnel sa farm. Ito lang sa mga small time, sa mga backyard, na kailangan nila ng tulong. At saka yung nag-uumpisa na gustong lumaban sa mga bigating derby, na talagang kulang pa sa eksperyensya, kulang pa sa karanasan. Kaya ito laking tulong sa kanila. Pagdating sa 3 days before the fight, ito na. Yung sabihin natin na pinaka-importante na 3 araw sa buhay na manok na kinukondisyon. Dito tayo mag-umpisa sa tinatawag nating pointing. Pag sabihin nating pointing mga kapasyon, dito na ang feed control, moisture control, and rest. Pahinga, yung control sa feeding, or anong gagawin mo sa moisture na feeding mo, at yung water and saka moisture control. Yung 3 na yan, napaka-importante yan bago doon sa day of fight. Yung 3 days before the fight, I know, nakapili na kayo ng kandidato na ilalaban. Umpisa na yan sa ipapahinga natin na hindi natin gagalawin. Wala nang ibang ini-exercise na gagawin natin dyan maliban lang sa palakad-lakad, pailaw, at saka yung rest. Pahinga sila. Wala nang anything sabihin nating parang may exercise o training sila. Wala na. Ito, pahinga na. Pili ka na sa lahat ng kandidato na pili mong ilaban sa 3 days before the fight. Dito rin, sa 3 days before the fight, dito na rin mag-umpisa yung tinatawag nating carbo loading. No? Carbo loading, mangyayari nito, papalitan natin yung protein into carbohydrates para enerhiya, para energy. Kaya, dito sa 4 days before the fight, nakakatulong ang unang pag-umpisa o unang pag-i-inject natin ng ating full power para sa dagdag na power pagdating sa laban. Yun ang isa sa mga second turok ng full power natin. Pagdating sa tinatawag nating carbo loading, maraming practices ang ginagawa. Yung iba, ang ginagawang practices is yung 4 days before the fight, 1/4 crack corn, 3/4 mixture ng kidlat at saka kidlat conditioner at saka platinum. Bawasan nila ng 1/4, palitan nila ng babad na crack corn. Yung iba, hindi gumagamit ng crack corn, yung iba gumagamit ng rice talaga, yung rice na niluluto. Ganyan yung Cyprian source of carbohydrates. Kinabukasan, 50-50 na yung
carbo loading mo, either cracked corn or yung rice, at saka mixture mo ng kidlat, saka kidlat conditioner, saka yung platinum. Pagka next day, 1 day before the fight, doon na nagbibigay sila ng mas marami na yung carbo loading, yung cracked corn, magiging 3/4 na yung cracked corn or yung rice na ginagamit sa mixture ng platinum saka kidlat conditioner. Then sa fight day, doon, cracked corn na lang, karamihan cracked corn at kunting pellets kung magbibigay ng pagkain sa fight day. Yung iba, hindi na magbibigay, lalo na pag ang laban, maaga, tanghali, saka early in the afternoon. Yung iba, kuldo-kuldo na lang sila sa katawan at saka titingin sa mga ipot ng manok. No? So, ganyan ang sistema sa ibang carbo loading. Yung iba naman, lalo na naglalaban ng stag, katatakot na kasi yung 4 na araw na mag-change speed ka, may tendency kasi na magbabago yung katawan ng manok dahil stag pa sila, growing pa sila, may tendency na magbabago yung weight, saka hipo. Ang ginawa nila sa stag, bawas lang sila ng kung sakali 40 grams yung feeding, yung mixture ng platinum saka kidlat conditioner, bawas lang sila ng 10 grams. Yun ang pakain nila morning, afternoon, all the way hanggang fight day. Yun ang ibang sistema ng carbo loading. Usually, iba dyan ginagamit sa stag. Yung iba naman, tatlo to eh. Yung iba naman, ang ginagawa nila sa carbo loading, ang pinabawasan nila ng 60-40, diba? Platinum sa kidlat conditioner. Binawasan nila itong grains, yung kidlat conditioner, ito yung pellets, nila na ginalaw, kung 50-50 ang bigay ng pellet saka conditioner ng kidlat conditioner, 50-50 sila, hindi na nila ginalaw yung pellets, ang binawasan na lang nila yung 50% na tinatawag natin kidlat conditioner na pinalitan nila ng cracked corn o kaya rice. Yan ang sistema nila hanggang palapit na yung laban. Iba-ibang diskarte, iba-ibang sistema pagdating sa carbo loading. Ay importante dyan na mapakilos yung manok saka yung intended na carbo loading matatanggap nila sa mga manok na during sa fight day talagang magagamit nila. No? Importante dyan na hindi sila nag-o-off. Kasi kahit anong carbo loading mo dyan, pagdating sa actual na fight, nag-o-off yung manok natin, wala talaga. No? So isa yan sa mga tips na ibibigay natin yung carbo loading. Sa susunod, pag-uusapan na naman natin yung sa moisture control. So sa sunod linggo mga kapasyon, iba na namang topic ng IFM. Maraming salamat po.